Kamusta? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang Module 6, layunin, paraan, sirkumstansya at kahihinatnan ng makataong kilos. Kilos ay suriin, mabuti lagi ang piliin. Yan ang lagi nating naaalala kapag naririnig natin ang makataong kilos, hindi ba? Marami tayong ginagawa na kilos araw-araw. Pero pamilyar ka ba sa mga isinasagawa mong kilos? Nakikita mo ba ang mabuti o masama sa mga ito? Tumutugma ba ang iyong kilos sa iyong layunin? Yan ay ilan sa mga tanong na magpapaalala sa iyo ng iyong dapat gawin bilang tao. Ang makataong kilos ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian. Kung ano tayo at kung ano ang kalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasya. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang moral na kilos ay makataong kilos sapagkat malayang patungo ito sa layunin ng pinag-iisipan. Ang papel na ginagampanan ng isip ay humuhusga at mag-utos. Ang papel naman ng kilos loob ay tumutungo sa layunin o intensyon ng isip. Ang panloob na kilos ay nagmumula sa isip at kilos loob at ito ang pamamaraan na ginagamit upang isakatuparan ang panloob na kilos. Hindi maaaring maging hiwalay ang dalawang ito sapagkat kung masama ang panloob, magiging masama rin ang buong kilos, kahit mabuti ang panlabas. Kailangan parehong mabuti ang panloob at panlabas na kilos dahil nababaliwala ang isa kung hindi kasama ang isa. Ayon pa rin kay Santo Tomas de Aquino, sa bawat makataong kilos ang kilos loob ang tumutungo sa isang layunin. Mga salik na nakakaapekto sa resulta ng kilos: layunin, paraan, sirkumstansya at kahihinatnan. Una ay layunin. Ito ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos loob. Hindi ito nalalaman o nakikita ng ibang tao. Pangalawa ay paraan. Ito ay panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, may nararapat na obheto ang kilos. Sirkumstansya, tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng kilos na nakakabawas o nakadaragdag sa kabutihan. Iba't ibang sirkumstansya: sino, ano, saan, paano, at kailan. Sino, tumutukoy sa tao na nagsasagawa ng kilos sa taong maaaring maapektuhan ng kilos. Ano, tumutukoy sa mismong kilos. Gaano ito kalaki o kabigat. Saan? Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan ginawa ang kilos. Paano? Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano sinagawa ang kilos. At kailan? Ito ay tumutukoy kung kailan isasagawa ang kilos. At ang pinakahuli sa mga salik na nakakaapekto sa resulta ng kilos ay ang kahihinatnan. Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan at kaakibat na pananagutan. Ngayon, lalong lumilinaw na upang maging mabuti ang kilos, nararapat itong nakabatay sa dikta ng konsensya batay sa likas na batas moral. Ang bawat kilos na iyong gagawin ay kailangang nakatuon sa pinakahuling layunin, at ito ay ang makapiling ng Diyos sa kabilang buhay.